Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw na ng ating pagnonobena sa karangalan ng banal na mukha ni Jesus. At isama po natin sa intensyon sa misang ito ang mga sumusunod. Espesyal na intensyon ng ating punong tagapagdiwang, Reverendo Padre Carl Angelo Pua, ang ating mga pangunahing sponsor sa araw na ito, Apostolado ng Panalangin, Paris Vocation Commission ng Katedral, Paris Cathedral Ministry, Catechetical Ministry of Galihan, Liceo de San Pablo, Teaching and Non-Teaching Personnel, Pamunuan ng Kapilya ng San Vicente, Sancte Marie Marte, Holy Face of Jesus Lay Association members and devotees, Vicariates of Santa Rosa and San Bartolome. Thanksgiving and special intention of our community, families, friends, sponsors, and benefactors, Holy Face devotees, angels and youth of the Holy Face, MOJ sisters, Oscar Jr. and Geraldine D. and family, Honey D. and family, Joseph D. and family, Benjamin and Hannah Wang and family, Oscar Sr. and Angelita D. and family, Engineer and Mrs. Romy and Shirley Awayan and family, Chairman and Mrs. Bembong and Shirley Pedesmino and family, Bumbong Sumadsad and family, Andrea, Lian, Lu, Angela Sumadsad, Dina Sumadsad and family, Gerlie Sumagi and family, Sandy and Sally Cortez and family, Francis and Julie Furio and family, Isabel Karingal Magbuo, Ricky and Grace Magbuo, Josephine Feliciano and family, Fe Mendoza and family, Lawrence Pandanan and family, Ellen Valderrama, Ana Ibed Valderrama and family, Marino Reforma, Roderick Villanueva and family, Recto Emilda Vilen and family, Tony and Nora Amante, Abed and Marisonia Magkawas and family, Melo and Sheila Mayo, Ella Estrellado and family, Michael and Jasmine Magbuo, Bernie Hernandez, Christina Saludes and family, Telma Olaso and family, Totoy and Telma Maghirang and family, Chairman Rexon Banaag at Sangguniang Barangay ng San Antonio Uno, Madeline Formelosa, Lawrence and Doris Esguera and family, Efren and Belinda Nolino and family, Boy and Ami Laksam and family, Nori Santos and family, Rudy and Aida Tejada and family, Ramon and Narsing Liho, Louie and Jonathan Mayo, Perly Cosico, Annalyn Arroyo and family, Edith Yumang and family, Wilma Escriba and family, Baby Di Castro, Belen Dilina, Vicky Biglete, Linda Punto, Maria Manilay, Rosie Colcolon, Oji Garingan and family, Norman Sumadsad and family, Francis and Julie Furio and family, Marian Cruz and family, Lorna Morbe, Dori Opeña and family, Ferdisa Villaverde, Lori Cuevas, Delio and S.P. Calabia, Irene Bautista and family, Redentor and Elizabeth Bautista and family, Lucila Artiliaga Goloso and family, Irvin Giod Garay and family, Isaac Charis Ann Garay Nato, Melvin Artiliaga, John Noel Guerra, Augusto and Angelo Artiliaga, Buena Calderon and family, Concepcion Paraino and family, Katrina Sanchez, Cristina Ramos and family, Doctora Sanchez, Connie Gapasan, Ramon Jr., James Christian, Jesse and Justin, Vivian Villanueva, Helen Calaguan, Enen Navarro, Perpetua Mercado, Caridad Liave and family, Ana Talusan, Herman Furio and family, Luela Cosco, Maria Gregoria Moral, Losi, and Maria Lucena Cosco and family, Attorney Genevieve Paulino and family, Lawrence Alonso Calanoy, Romy and Erin Pandanan and family, Aurelio, Gemma, Janina and Nico Velasco,
Belen, Dan, Navarez family, Medrega and Alipio family, Soledad Manivale and Rodriguez family, Ading and Jaime Sumadsad and family, Ariel and Lisa Sumadsad and family, Robledo and Wilson Sumadsad and family, Ferrer and Susa Sumadsad and family, Priscilla Cortez and family, Nabitigan and Mexico family, Lorin Jimeno and family, Glenn Abby Bautista, Glo Alcantara, Juana and Juby Ragas and family, John Ruwi and Abby Tibay, Mr. and Mrs. Rolando Acapulco and family, Fe Pua, Lita Pancito, Rosalie Gutierrez and family, Norma and Averlin and family, Mariel Crucillo and family, Mr. Juanito and Mrs. Estrelita Bogia and family, Mr. and Mrs. Radin Monteverde and family, Monte Falcon family, Butch Salonga and family, Vivian and Bianca, Mr. Pablito and Mrs. Teresita Galera and family, Tony Afundar, Jojo Rabahante, and Extraordinary Minister of Holy Communion of Santa Cruz, Churay Burgia, Tina Lim and family, Lourdes Abrenica, Milagros Aloran, Elizabeth Falomige and family, Corazon Jacob and family, Susan Pua, Grace Diaz and family, Adora Logo, Angie Bambo, Letty Galanto. Birthday of Remedios de Guzman and Jocelyn de Guzman, Lisel Federico, Anica Tabios Corazon Coligado. Healing and speedy recovery of Clark Jerome Pedraja, Hermogenes Dorado, Fe Dorado Maghirang, Mark Aldrin Malinaw, Mariano and Marciana Alipio, Imelda Brutas, Baby Hidalgo, Adoracion Baguio, Perseveranda Suplente, Rona Naag, Imelda Asuncion, Rosandra Tibayan, Good Health of Princess Aura Tolentino, Lilia and Romeo Tuico, Elena and Rubina Navarez, Victor and Ruby Concebido, Violeta Heredo, Tess Catilo. For the souls of Ricardo de Guzman, Teodora de Guzman, Tomas de Guzman, Arsenio de Guzman, Simon de Guzman, Benita de Guzman, Maxima Awayan, Manuel Awayan, Manolo Awayan, Roberto Doloro, Miguel Cresteta Dorado, Eladio Epipanio Rosario, and Alejandro Hernandez, Noli and Zenaida Gaza, Soledad Samonte, Esther Gaza, Lusteta Dorado, Maria Luisa Manalo, Wilfredo Paraiso, Azucena Espiritu, Romualdo and Irene Alipio, Merlin Brice Gundad, Rosana Remoquillo, Eladio Brice, Mercedes, Jose, Eduardo, Antonina Sabarisa, Emilia Evaristo, Estiva, Gregorio Cosico, Gregoria Moral, Librada Navarro Panting, Edelberto Consolacion Navarro, Federico, Danilo, Teresa, Gregorio Apolonia, Villanueva, Edelberto, Ambrosio, Edita, Lydia, David, Marina, Belen, Sosimo, and Delfina Goloso, Porfirio, Ambrosio, Tarnate, Sr. At sa lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, ganun din po ating pong sinasama sa misang ito ang intensyon ng bansang Ukraine para sa kapayapaan at sa intensyon ng lahat ng nakikisa sa atin sa live stream. Para pa rin po sa kaarawan ni Jai Rami.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang wala po si Father, ay nais ko pong i-introduce sa inyo itong dalawang aklat, ang When God Stretches Me Beyond. Ito po ay isang collection of stories ng mga tao na talagang they went through maraming pagsubok, pero na-overcome nila sa magitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos at sa matibay na pagyakap sa biyaya ng Diyos. Maganda po ito, very inspiring. At ito naman po isa, straight from the leader's heart. Tamang-tama po itong aklat na to kasi ngayon po pa lang nito, malapit tayo mag-election. Pumipili tayo ng ating kandidato at pwede natin iligalo doon sa ating mga nakapuso ang mga kandidato para sila ma-inspire din at magabayan din sa kanilang panunungkulan. Ito po ay authored by Rosario Cabuhat Alzona, PhD, and Emily D. Dicolen, PhD. Pareho po silang appreciative ko rin po kasi ang pinakaano nito. So, maaaring hindi masyadong familiar sa lahat, pero maganda po siyang gabay. 250 po ang isa nito. Ito namang isa ay 200. Ang proceeds po nito ay amin pong iipunin para makabili po kami ng mga sacred vessels na kakailanganin namin. Meron po kasi kami information house sa Lili na ginagawa ay para po magkaroon doon ng sariling gamit din, yung mga ginagamit ng mga Chinese. So, yun po yung kapupuntahan magiging proceeds nito. Kasi may porsyento lang po naman kami na konti, 20% sa bawat isa, na mabebenta. So, tulungan po kami at ito naman po yung kapakipakinabang na libro. Pwede niyong panregalo, kahit sa Pasko, birthday, o anumang okasyon. Ma-inspire kayo sa nilalaman nitong aklat na ito para lalo tayo maging masigasig sa pagtugon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya andun po, meron po tayong kopya doon, ilang kopya, pwede po kayong magbuya naman para salamat po.
Magsitayo niyo po ang lahat para sa pasimula ng pagdiriwang. Ating pasimulan ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito, ating sisihin ang ating aminin ang ating mga pagkakasala at humingi sa Diyos ng awa at patawad. Sama-sama nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol sa Mihail. Huwag kayong maging hinanakita, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta na nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi natin mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano pa man.
Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatula ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Na anumang aking sakit, ginagawa ko niyang lahat. Sa bilit ng kamatayan, ako ay umiligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya kabay. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatayo. Yung taglay niyang galit, hindi niya pinitintin. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay natungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Ngunit siya pinagkakasungkunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masino siya, kaya kanilang tinanong, naaalin ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tuloy niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang bigyan ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa
sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga lagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino man lalaking umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nakakalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nakakalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at kapiling natin sa araw na ito. Una po sa lahat, ako po ay magpapaumanhin sa inyo dahil kami ay nalit na kami umalis sa binyan ng alas 7 ng umaga at ang expected arrival dapat namin ay mga 9 o'clock. Pero sobrang traffic. Ano po? Yung mga kasama ko mga kabataan, no, ay medyo nahihilo na nga sa likod dahil pasingit-singit na ako at inuunahan ko na yung mga sasakyan para kami makaabot kahit pa paano ng maaga dito. Pero kahit anong singit mo, may haharap na truck. Sisingit ka ulit, may nakaharap na tricycle. Sisingit ka ulit, meron na namang motor. No? Ang daming mga sasakyan at lahat kami nag-uunahan. Mga kapatid, we are living in a world that is full of competition. We are living in a world that comparison has been normal. Lagi na lang nakikipag-unahan. Lagi na lang nakikipagpagalingan. Lagi na lang pagandaan. No? Nag-uunahan maging number one. Hindi ba tayo napapagod sa ganun? Sa pamilya, nandiyan yung unahan ng magkakapatid sa atensyon ng nanay at ng tatay. Paglaki at nawala na ang nanay at tatay, lumisan na, nag-uunahan na sa titulo ng lupa. Nag-uunahan na sa mana, sa ari-arian. Sa eskwelahan, nagpapagalingan, nagpapataasan ng grades. Lagi na lang gusto makuha yung award, best in ganyan. Kahit yung best in friendship, pinag-aawayan pa. No? Very ironic. Gusto lagi siya makakuha ng mga award na most in ganyan. No? Kahit sa school. No? May kilala ko, yung anak niya, number 2 sa honor roll, irereklamo pa sa teacher. Bakit number 2 lang yung anak ko? Hindi ba dapat siya ang nasa number 1? Nagagalit pa yung nanay. Ano nangyayari? Pagkatapos sa eskwelahan at yung bata ay lumaki na, nagtrabaho na, ayun, nag-uunahan ng ma-promote sa trabaho. Nag-uunahan ng makakuha ng pataas na sweldo. At sa simbahan, ganun din, nagbibilangan kung sinong mas madaming serve, nagpapalakihan kung sino may mas madaming naibigay na donasyon, sino mas malapit kay Father, o sino mas malapit kay Mother, no? Tayo lagi ay nag-uunahan, nagpapagalingan, nagpapalakasan. We live in a world that is full of competition. We live in a world where comparison has become something normal. Pero bakit pag aakyat na sa langit, nagtutulakan at sasabihin, mauna ka. Mauna kang pumunta doon. Walang may gustong mauna sa atin tumawid sa langit. No? Mga kapatid, apat kami magkakapatid. Alam niyo po, puro kami lalaki. No? At yung bunso, siya na lang yung nag-aaral sa amin. Siya ay second year college ngayon. Lahat po kami, graduate, college graduate.
No, ako, nagpare, panganay. Yung aking pangalawang kapatid yung sumunod sa akin ay ngayon ay professor sa UPLB ng Business Administration. Yung pangatlo ay senior engineer sa isang Australian-based company. At alam niyo po yung allowance ko natatanggap monthly bilang isang pare, mas maliit pa sa tax nila na binabawas sa kanilang sweldo. At lagi ako tinatanong, bakit pa pare ang kinuha mo? Mas maliit pa yung sweldo mo o yung allowance mo, allowance na nga lang ang makukuha mo. Tinanong ako ng kapatid ko, Kuya, pag ikaw ba nagbibinyag, may nakukuha ka? Ano, minsan 20. 20, kada ulo ng bata. Kung maganda-ganda yung parokya, 50. Sabi niya, so sa isang araw, may isa kang binyag, kung gano'n nakuha mo, ay di 20. Eh pag wala akong binyag, eh di wala. Eh di wala. No? At napapaisip sila, bakit pinipili ang gano'ng buhay? No? Bakit, mga kapatid? Kasi may mga pagkakataon that we realize it is not important to be number one. It is not important na maging mauna sa magalingang mga bagay. Why do we need to always compare? Why do we need to always compete? Kasi pag tayo ay laging nangungumpara at lagi tayo nakikipaglaban sa ating kapwa, we will never have peace of mind. We will never have peace of mind. Hindi po tayo makakatulog ng mahimbing. Let us face this reality. There will always be people better than us. May mga taong mas magaling sa atin. May mga taong mas kayang gawin ang ibang bagay kesa sa atin. And even if we have differences, we must work together. Yan ay realidad na kailangan natin tanggapin. May mas magaling sa atin, meron tayong mga pagkakaiba, pero kailangan natin magtulungan. Kailangan natin kumilos sama-sama. And this is the language of unity that Jesus is telling us in the gospel. No? Sa araw na ito na ating pinagdiriwang ang Piso Novenario, ang ibinigay na tema sa atin ay gift of unity. No? At napakaganda na narinig natin sa mabuting balita because Jesus is telling us a language of unity. May lalaki, may babae, pinagsama, pinag-isa. Magkaiba yung lalaki at yung babae, pero parehong may dignidad. Magkaiba yung lalaki at yung babae, pero parehong may kakayanan. Magkaiba yung lalaki at yung babae, pero kayang magsama. Kaya nila mag-isa. And this is the language of unity. Tayo kasi napakabilis natin makita yung mga point of departures natin, yung mga pagkakaiba natin, kung saan tayo magkakaaway, kung saan tayo magkakaiba, kung saan tayo hindi magkakaintindihan. Pero napakaganda, mga kapatid, kung ang hahanapin muna natin ay yung ating mga kalakasan. Saan ba tayo pwedeng magtagpo? Saan ba tayo pwedeng magkaintindihan? Ano yung saving factor ng bawat isa para tayo ay magkaisa? It is not about competition. It is not about comparison. Unity is about love. L-O-V-E. Love. Kaya nga, pag nilagay niyo yung letter L ng love sa compete, ano nangyayari dun sa compete? Nagiging complete. Nagiging complete. When you put the letter L in the word compete, it becomes complete. Tanggalin mo yung pagmamahal o yung love sa complete, ano nangyayari? Complete. Complete. And that is what is happening in us. Pag walang pagmamahal sa bawat isa, nagkakanya-kanya. Pag walang pagmamahal sa isa, watak-watak tayong lahat. We always compete. We always compare. At yun ang pinapakita sa atin ng banal na mukha ni Jesus
The holy face of Jesus is an icon that shows what happens when we have false unity. Ano nangyari kay Jesus? Pinagkaisahan. Hindi nagkakaisa, sila'y pinagkaisahan nila si Jesus. Maling uri ng pagkakaisa. When our relationships, our families, our community, when there is no love, there will be no unity, but only competition. Nandun lagi sa isip natin, compete, compete, compete. Kailangan kong mauna. Laging hanapin yung kulang ng aking kapwa. Laging may hinahanap. Ang tawag doon, incomplete. Incomplete. No? Yung sinasabi natin minsan, kaya kitang apakan kasi meron akong kapangyarihan. Kaya kitang unahan dahil ako'y magaling, dahil ako'y matalino. Kaya kitang utusan dahil ikaw ay mas mababa sa akin. Those are the mindset of a person who is always competing. And what else? Yung pakiramdam o yung iniisip natin na, teka, kailangan ko siya unahan para hindi ako maapakan, para hindi ako maunahan. Those are the languages of competition. But Jesus is telling us, dear brothers and sisters today, speak the language of unity. Speak the language of unity. Unity is not merely coming together o yung pagtitipon-tipon natin, pagsasama-sama natin. It is not about merely thinking together o yung pagkapare-pareho natin ng iniisip o yung pare-pareho tayo ng ginagawa, pare-pareho tayo ng sinusuot. That is superficial unity. Pero ang tanong, may pagmamahal ba sa puso ninyo? Konektado ba ang puso natin sa bawat isa? Kasi pwede naman na pare-pareho tayo ng iniisip, pare-pareho tayo ng ginagawa, pare-pareho tayo ng sinusuot, pero pagdating na sa misa at sinabi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, hindi niyo matingnan ang inyong katabi. Hindi niyo matingnan yung inyong nasa likod. Bakit? Kasi may sama ng loob. Kasi nasaktan. Kasi nananakit. And there is no unity between and among our hearts. Two things, dear brothers and sisters, that we need to develop. Number one is what we call collaborative ministry. Collaborative ministry. Simply put it, yung pagtutulungan natin. Pagtutulungan natin. It is laboring together. Ito yung isinusulong natin ngayon na tinatawag natin synodality. We walk together in a single path na magkakasama, kasama din yung ating pagkakaiba-iba. Walking together in the same path with our differences. In collaborative ministry, we create networks of relationships at maalam tayong pakinggan at intindihin ang bawat isa. In another sense, pwede natin sabihin, there is mutual respect. May respeto sa bawat isa. May dignidad ka, may dignidad ako, magrespetuhan tayo. May kaya kang gawin, may kaya akong gawin, magrespetuhan tayo. Minamahal ako ng Diyos, minamahal ka din ng Diyos, magrespetuhan tayo. Second, not just collaborative ministry, but what we call critical collaboration. Critical collaboration. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay talaga magkakaintindihan tayo. Hindi lahat sa pagkakataon ay tayo ay happy-happy, na maganda yung relasyon natin. Minsan there will be opposing forces. Meron mga iba ang opinion sa opinion natin. May tutulig sa atin. May hindi pagkakaunawaan. Pero ang tanong, nakikiisa ba tayo sa hangarin? Nakikiisa ba tayo
sa hangarin na ito. Ang standard ba ng pag-iisip natin ay yung katotohanan ni Kristo? O baka naman kasi nagugulo lang yung komportableng buhay ko. Baka naman personal na opinion ko lang to. Nakala natin we are creating unity, but in fact, we are creating disunity. Critical collaboration means I am one with your goal. I am one with your goal. But if something is contrary to the gospel, we have to denounce this. Kailangan natin hadlangan o kailangan natin tuligsain yung mga bagay nito. Hindi lang dahil ayoko, hindi lang dahil opinion ko na huwag o may iba akong opinion, pero ang tanong, ito ba ay naayon sa katotohanan na itinuturo ni Kristo? Our standard is always Christ. Dear friends, mga kapatid na madre, if you want the gift of unity, pray that God would purify us from competition and comparison. And always pray that the Holy Spirit would fill our hearts with love para yung ating mindset to always compete, to always compare, would be filled with the love of God. We would be complete and find unity. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at iwahiwalay na daigdig. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayan ng Diyos, lalo na sa Reverendo Vatican, ang Halapuwa, naway manatiling matatag sa pakatibaka laban sa iba't ibang kasamaan, upang manatiling tanda ng nagkakaisang simbahan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng namumuno sa pamahalaan, naway mauunawaan nila ang tunay na mahulugan at kahalagahan ng pagkakaisa upang magkaroon ng kapayapaan at sambayan ng nagkakaisa ang lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, lalo na mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya'y paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lahat at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat na naririto ngayon, lalo na ang Missionary Sisters at the Holy Face of Jesus, Apostolado ng Panalangin, Cathedral, Parish Vocation Commission, Cathedral and Kalihan, Sanctis Marte, Pamunuan ng Kapilya ng San Vicente, Mother Butler's Guild, Kalihan, Holy Face of Jesus Lay Association, members and devotees, Barricades of Santa Rosa and San Bartolome, naway maging daluyan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagbabalik loob, at pagbabahagi ng sarili sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayan iyong tinawag na sumunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this saving bread and we will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, in His love. Give us love, send out your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Mga kapatid, handa na ang kapag ng Panginoon. Manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawan, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako, na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay hindi mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Iraas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang salhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyig sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilaanan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing pagkalulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Oo, Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, binubulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananatikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami daw ay gawin niyong handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaysa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan, laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Aba, ang handog niya ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Buenaventura, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang nakararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kalingningang walang nabi, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo
sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dumulog tayo sa ating Ama na sanhi ng ating pagkakaisa, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Mga kapatid, narito si Jesus, pinaghati-hati upang tayo ay mabuo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Para po sa mga nasa kanilang tahanan na hindi makakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ating pong dadasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banal ng sakramento, iniibig kita ng higit sa lahat, at ninanasa kong tagabin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita magtatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo, huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo ng awang pagbigyan kami mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninigluhuran ng tanan sa ikapagkakamit ng kaligtasan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa inang paalam. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ay nais namin magpasalamat sa ating naging tagapagdiwang, Reverend Father Carl Angelo C. Pua, Parochial Vicar ng Wisendorf Parish, Bigyan ng Luna. Salamat po, Father, sa pagpapaan na amin sa aming inana. Ngayon po sa aming Spiritual Director, Reverend Father David Aquino. Siya po ay talagang nagbigay ng panahon para makarating dito. So salamat po, Father. Mamaya po may recollection naman kami sa kanya. Ganyan din sa ating mga sponsors at pilgrims for today, ang Apostolado ng Panalangin, Parish Vocation Commission Cathedral, Parish Catechetical Ministry, Kalihan, Liceo de San Pablo, teaching and non-teaching personnel, pamunuan ng Kapilya ng San Vicente, Soji Sancti Marte, Holy Grace of Jesus Day Association members and devotees, Vicariates of Santa Rosa and San Bartolome. Nagpapakat po natin kung San Bartolome sa pagkakot sila ng Lord Aston. At gayon din po sa inyong pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang at yung ating mga pang-araw-araw na sponsors for the day. Maraming pong salamat. Samahan po kami hanggang sa matapos natin itong ating pagnanabina at paghahanda sa banal ng mukha ni Jesus at Misa. Gayon din po sa nalalapit na kapistahan sa March 1, ang ating pong Misa ay alas 6 ng umaga at sa alas 10 ng umaga po. So yung po alas 6, si Father Rico de Luna po ang magpimisa. Consolidated po yun, so may mga darating pa rin po mga ibang pare. Siya po yung ating Vicar General. At ganyan din po sa alas 10 ng umaga ay si Bishop Ben Pamadico. Consolidated Mass din po yun. So, pumili na po kayo kung anong oras kayo dadalo o a-attend ng misa sa araw ng kapistahan. At yun pong ating bagamat ang iba ay alam na, pero yun pong mga hindi pa ngayon lang nakasimba, yun pong natin po sa ating kaliwa na nasa likwari. Yun pong parang paperclip doon, yun po ay 1 taon na nakalakad doon sa Shroud of Turin. Kaya ito po ay pinoconsider na 3rd class relic ng shroud. So, at saka yung pong salita, yung sa itaas, 2 kwadro siya, yung isang nandito sa bandang kaliwa ay yun ang shroud, dito sa bandang kanan, yun naman po yung Gate of Veronica. So, pagkatapos po ng ating banal na pagdiriwang, final blessing Father, maaari po kayo mag-uukol ng maikling panalangin sa ating sa Holy Face. Ano po? Gayon din, itong mga nakiisa sa atin sa ating banal na pagdiriwang at sumusubaybay sa ating live stream Mass, maraming pong salamat. Muli, magandang umaga po at pagkaloob nawa sa atin ang ating mga kahilingan, mga hihilin, lalo na yung mga may karamdaman ay gumaling para sa ating, mas lalo natin iukol ang ating sarili sa Panginoon sa Diyos. Magsigayon ito. Yun nga po pala ang in-introduce kanina na aklat ay meron po tayong available ng mga books. So kung gusto po nyo bumili ay available po siya. Of course lang po doon, meron po tayo
likod. So yun pong, yung isa ay 200, yung isa ay 250. Ang process po nito ay ilalaan namin po para sa pabili namin ng mga sacred vessels na gagamitin dun sa aming house po sa Diliw. Wala po kasi siyang sariling gamit. So, yun po ang aming pinaglalaanan. Kunti lang naman din po ang magiging process noon, pero pantulong din po. So, sana po inyong tugunan. At maraming salamat po sa mga bumili na. Thank you po. Sa lahat po ng mga miyembro ng Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus, ang aking po taus-pusong pasasalamat sa pag-imbita niyo sa akin para maging parte ng inyong misa nobenaryo paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng banal na mukha ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat mga sisters. Ganun din po sa inyo na naririto at nasa kanilang mga tahanan, sumusubaybay sa live streaming. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pag-iintay sa akin sa pagdating dito sa kapilya. Maraming salamat po. Mga kapatid, pag tayo ay nakain, hindi ba napakaganda na ang plato natin hindi lamang kanin, hindi lang ulam, pero magkasama yung kanin at yung ulam. Magkaiba sila, pero kaya natin silang pagsamahin. At pag tayo nakain, naubos na yung kanin at may ulam pa, ano sasabihin natin? Pabot na ng kanin. At may natira pang kanin, naubos ang ulam, ay ng ulam. Diba? Laging dapat magkatambal, hindi nag-uunahan, hindi nag-iwanan. That is the very language of unity. Tanggalin po natin ang ating kompetisyon, tanggalin natin ang ugaling magpakumpara, at palitan natin ito ng pagmamahal upang tayo ay maging buo. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.